pang side dish, pang tanggal umay, or even pang pulutan, ito pong ating napakasimpleng recipe, may mga simpleng sangkap at proseso, pero napakasarap. Tara na po at gumawa tayo ng ating pipino salad. 1 kilong pipino, hugasan lang po nating mabuti. Dito po, depende na po ito sa inyo, pwede pong hindi nyo nabalatan, pero sa akin ang gagawin ko lang po ay ganito. Babalatan ko lang po yung ilang parte nito at mag-iiwan naman po ako ng ilang parte na may balat. Then, sa isang mixing bowl, maglagay po tayo ng 1/2 cup ng suka. Ang gamit ko po rito ay dato puti. Maglagay rin po tayo ng 1 1/2 teaspoon naman po ng asin at 1/2 cup rin po ng asukal. I-mix mabuti hanggang sa tuluyan pong mag-melt yung asukal at yung asin. Saka po natin idadagdag yung ating nahiwang pipino. Depende na rin po sa inyo yung pinakakapal. Pero sa akin, medyo maninipis lang po ito. Nang sa ganon, kumapit po talaga yung lasa ng atin pong iba pang sangkap. Naghihiwa rin po ako ng 2 pirasong sibuyas na medyo malalaki. Dinikdik ko lang din po yung isang buong bawang. Then optional lang po ito, pwede po kayong maglagay ng sili. Maglagay rin po tayo ng tig 1/2 teaspoon ng paminta at ng paprika. Saka po natin ito haluing mabuti. At heto na nga po yung ating napakadali lang gawin na pipino salad. Dito nga po pala sa amin ang pipino per kilo ay 45 pesos. Basta proper storage lang po, tatagal po itong ating pipino salad sa ating fridge ng hanggang 1 month. Mapapritong isda, karne o chicharon man yan, masasarap po yan kapag may masarap tayong sausawan. Tara na pong gumawa ng sukang sinamak. I-prepare po muna natin yung ating mga sangkap para mas madali at pwede nyo nang i-screenshot. Isusulat ko na po ngayon yung ating mga ginamit. Sa dami ng mga ingredients na ating gagamitin katulad po ng sili, depende na po ito sa inyo, especially kung gaano natin gusto ka-flavorful or ka-aromatic yung atin pong pinaka-outcome. Ilagay lang po natin lahat ng ating mga sangkap sa blender. Yun nga po palang ginamit nating paminta. Pwede kayong gumamit ng mas durog pa. Then i-blend lang po natin itong mabuti. At heto na nga po yung ating sukang sinamak na napakabango ngayon pa lang po. Then depende na po sa atin kung sakaling gusto natin itong ipangregalo, ilagay lang po natin sa magagandang lagayan or pwede rin po natin itong gawing pang negosyo. Kung sakaling pinaplano nyong gawing business ito, mag-full costing na lang po kayo. Hindi na po ako naglagay dito, lalo na sa panahon ngayon. Madalas pong nag-iiba-iba yung presyo ng ating mga sangkap, especially magkakaiba rin po yung ating mga lugar. May requested recipe po ba kayo na gusto nyong gawa natin ng detalyadong video? Gusto mo bang mag-stock or magbenta ng bagoong? Ito po yung pamamaraan para tumagal po ito ng ilang buwan. 2 kilos po yung bagoong alamang na ito. Ang ginagawa ko po, nilalagay ko po muna ito sa strainer. Nang sa ganon, tumutulo po yung mga excess na liquid. Habang pinipilian ko po ito, tinatanggal ko po yung hindi po makasama sa ating bagoong alamang. At ang sikreto, lulutuin po muna natin ito sa suka. Yung isang boteng tig 350 ml, nagtira lang po ako ng kaunti ng mga nasa 50 ml. Nilagay ko po ito lahat dito po sa ating alamang. Then over medium heat, lulutuin po natin ito hanggang sa tuluyan pong maiga yung suka. Bukod sa tutulong po itong magtanggal ng lansa ng ating bagoong alamang, ito na po ang magsisilbi nating natural preservatives. Kapag naubos na po yung suka, hanguin po natin yung ating alamang. Makakakita po kayo ng ganito sa pinakailalim ng inyong pan. Ito po yung mga namuo pong asin. Huwag nyo na po itong isama. Then, igisa na po natin yung ating pong bagoong alamang ngayon. Mas maraming bawang at sibuyas, mas maganda po at mas magpapasarap pa. Optional lang po yung paglalagay ng karne. Bali, pinakuluan ko po muna ito nang sa ganon medyo malambot na po ito. Then, lutuin na rin po natin yung ating ilalagay na sili. After nyan, ilagay na po natin ngayon yung atin pong alamang at gigisahin po natin itong mabuti. Ilagay na rin po natin yung tinira nating suka kanina. Sa pampalasa, naglalagay lang po ako rito ng asukal at nakadepende na po yung dami sa inyong panlasa. Bukod sa hindi malansa, napakabango, tatagal po ng ilang buwan yung ganitong pagkakaluto sa bagoong.